Nawawala po ang mahigit 20 estudyante sa isang eskwelahan sa Pangasinan matapos umanong saniba ng masamang espiritu. Kayo po ba yung sumapi sa bata dito na naiwan yung sapatos? Hindi ka makaalis dito. Pwede ba? Ooh. Oh my. Dito na ngayon tayo sa spot kung saan matatagpuan ng isang abandonadong eskwelahan kung saan marami daw estudyante ang naposes. Kaya tara, samahan nyo ko ikutin to. Nagsimula agad ako habang hindi pa lumalalim ang gabi at dito pa lang sa harap nag-iba agad ang aking pakiramdam. OMG, meron dito malaking puno. Si guys, andito na ngayon tayo sa loob. Pero habang papasok, medyo iba na agad yung naramdaman ko kasi dito pa lang sa harap, meron na agad to. Malaking puno guys. Sobrang laki nito at para itong nakabantay sa mga kwarto dito. Tumatayo na yung balahibo. Sa tabi lang ng puno matatagpuan ang stage nila. Dito banda, ito siguro, ito yung stage nila. Dito siguro kinaganap yung mga event like graduation, recognition, yung mga moving up nila guys. Dito siguro, sobrang lawak nito. Tapos sobrang daming rooms guys. Hindi lang dito yan. Unang building pa lang to. Dun sa kabila meron pa. Try muna nating explorein tong dito sa baba. Tapos check natin mamaya sa taas kung ano makikita natin. Tara. Dediretso na sana ako nang may bigla akong mapansin dito. Dahil meron tong nakabantay dito eh. Matayo na kasi yung bula. Matayo na kasul. Matayo na kasul. Parang may sumigaw. Pero wala na yan dyan guys. Gubat na yan dyan. Dumiretso lang ako sa paglilibot at hinayaan na lang to. Dito tayo ngayon guys sa unang building. So ito siguro, meron pa dito mga naiwang paso. Ito gulong to, pero ginawa siyang paso. Yan yung mga nilalagay sa mga schools. Check natin dito. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Dito sa harap may naiwan pang mga bumbilya. Kagi, ito pa yung mga ilaw nila. Iwan lang dito guys. Hindi pa nga ata to sira eh. Or baka pundito lang yung mga yan. At pagpasok ko sa loob, ito ang tumambad sa akin. Oh my God. Kagi, lawak dito guys. Meron pa dito mga meron pa mga gamit. Dito may mga naiwan pang gamit at parte ng mga pintuan nila. At habang naglilibot, bigla kong narinig to. Kubiertos, hindi pa siya nagagamit. So baka ito yung... Ito po. Tahik. Daga lang pala. Pero maya-maya lang, meron akong narinig na mga yapak. Grabe, 2011, 2012 pa pala to guys. Yan. Ano yun? May umapak. Baka daga lang din yan. Nagpatuloy lang ako dahil baka mga dagalang ito na tumatakbo. So, dekada na pala tong abandonado. Grabe, iniwan lang to dito guys. So, hindi ko mabasa yung iba kasi may mga nakalagay. Yung iba, Seredo, cards. Ito siguro yung TLE room nila. Dumiretso pa ako sa loob para tingnan ano pang meron dito. Dito, lawak dito. Pero ito, sira-sira na siguro dito. Isa siguro to sa classroom nila dati dahil meron pang mga gamit ng estudyante. Kaya ito mga to. OMG. Dami. Tapos meron pa mga bote. Sobrang lawak nito pero sira-sira na ang ibang parte. Ito yung dingding niya. Sira-sira na rin guys. Tapos yung mga kuryente, mga kable putol na. Niyo na lang dito. Pero yung kahoy niya, medyo okay pa. Sa labas nito natagpuan ko ang kanilang hallway. Oh my God. Lawak dito guys. Yan o. Kagi, sobrang dilim dun. So, check natin dito guys. Tingnan natin kung anong meron dito. Tara. Shucks, nagkalat na rin yung mga gamit sa school. Siguro ito pa yung mga gamit ng sudya. Meron akong narinig na mga yapak galing sa labas. Hindi ko alam kung rinig dito pero may mga tunog dito galing sa labas guys. Yan dyan banda.
Dito kasi malapit yung puno kanina, kung saan medyo iba yung pakiramdam ko. So itong building na to, sa likod lang to ng mga puno kanina. Oh my God. Ito empty na rin dito. So check natin doon kasi parang merong ano dito guys. Papunta na sana ako sa dulo nang bigla akong may narinig na tunog. Merong nalaglag na parte ng kisame at nang dumiretso pa ako, bumungad sa akin to. What the heck? Akala ko nung una duwende talaga. Putik, akala ko duwende. Kagi, matay yung balahibo ko. Creepy to. Guys, sobrang dilim dyan. What the? Ayun. Shit, matay yun yung balahibo ko. Kagi, akala ko duwende. Santa Claus pala. Tara na, bilisan na natin. Pagdating sa kabilang dulo ng tagpuan ko ang daanan paakyat. Dito yung daan paakyat guys. Dito yung hagdan nila. At sa harap nito, matatagpuan ang CR ng mga lalaki. Pero sira-sira na rin siya guys. Yan o. Ito siguro yung CR ng mga lalaki nila. Sira-sira na rin. Pero yung mga bowl niya. Dito sa gitna meron ako natagpuan isang kwarto. Oh my God. Para itong opisina at puno ito ng iba't ibang klase ng gamit. Yung gumagalaw. Siguro ang dami ring daga rito. Tapos sa labas, medyo delikado rin kasi matataas na yung damo. Kaya ingat din tayo sa mga ahas. Dito ang daming gamit. So kailangan din magdahan-dahan guys kasi yung floor niya, kahoy siya. So medyo delikado kasi. Yan o, kinain na to ng mga anay. Kaya medyo delikado. Dito unahin muna natin to guys. May mga naiwan pa ditong lababo at ang mga telepono nagkalat dito sa lapag. Yan, yung mga telepono dati. Tsaka, meron pa silang mga printer ata to. Niyaan na lang dito guys. Oh. Yan, oh, daming gamit. Naghalo ang mga basura at mga gamit dito sa opisina. At sabay-sabay na itong nabubulok. Mga gamit siguro to dati nung pag nag-a-announce sila. Tapos yan, yung mga telepono nila. Sobrang dami guys. Pati mga SIM card at susi ng mga kwarto, andito pa. Meron akong nakitang suitcase sa may lamesa. Kaya tiningnan ko kung anong meron sa loob. Ano yan? Shucks. Ba't may touchy case dyan? Check natin. Kaki. Ano kaya laman ito? At habang binubuksan ko, may bigla na lang. Oo. Kagi mo kung bakit siya guys. Ito siguro yung lagayan ng instrument. Para sa banda siguro to. Pero inayaan lang dito. Pwede ba? Meron akong narinig na tunog sa isang kwarto nila dito. Kaya pinuntahan ko para tingnan anong meron sa loob. Tiyanggal. Sinubukan kong tawagin baka may tao. Opo? Pero wala akong narinig na sagot. Lipat na tayo guys. Medyo creepy na dito. Dito nang gagaling yung tunog. Pagpasok sa loob, ito ang bumungad sa akin. Oh my God. Daming awards dito guys. Mga papeles ng eskwelahan at mga awards ng estudyante. Siguro yung nila, mga records room. Ang dami dito. Mga project ata to. Hindi. Pero ang nakakapagtaka, may mga bote ng alak sa lapag nila. Tapos sobrang daming bote ng mga inumin. Sobrang dami guys. Yan o, kalat yung mga inumin. So check natin yung kabilang building. Tingnan natin kung ano pa yung makikita natin doon. Pero dito, yung dingding nito tsaka yung kisame, medyo okay pa. Yan, wala pa siyang sira. Palabas na sana ako nang may bigla akong mapansin dito. Iba't ibang tunog na ang mga naririnig ko sa loob. Opo? Putyang gala. Puro nalalaglag na yung mga kisame doon kasi bitak-bitak na guys. Yan o. Yan yung medyo delikado kaya. Ay, parang may sumisilip. Kaya lumipat na ako agad para tingnan ang kabilang gusali.
Dito tayo ngayon sa labas. So galing tayo doon. So ngayon, check natin tong kabilang building. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito. Pero sa pagkakarinig ko sa mga lokal dito, wala na daw gamit sa taas. Yung naiwan daw na gamit is dito sa baba. Pero yung pinakamalala daw na paramdam is yung sa mga laboratory. Kasi doon daw nagsimula maposes yung mga bata sa laboratory room. Kaya check natin. Dito banda mas nakakakilabot talaga. So dito, check natin kung may mararamdaman tayong kakaiba. Let's try natin sa EMF kung meron dito. So ngayon, check muna natin dito. Dito sa hallway may natagpuan akong mga antik na cabinet nila. Medyo kakaiba dahil ang salamin nito nasa taas na banda. Dahil may salamin. Ayoko tumingin, baka maano ako dyan eh. Isa pa sa nagpapalala nito guys, medyo nag-iba yung feeling ko kasi umulan. So pag umuulan kasi, sabi nila, mas lalong tumataas yung frequency ng mga entity. Kaya sana walang mangyaring kakaiba sa atin dito kasi delikado. Mag-isa lang tayo nag-e-explore. Check natin dito. Dito meron pang higaan oh. Ba't meron to dito? Pero sira-sira na siya. Antik siguro dito guys. Sa tabi nito matatagpuan ang library nila, kaya chinek ko agad anong meron sa loob. Check natin kung meron pang mga libro dito. OMG. Wala nang natirang mga libro dito sa loob bukod sa isang lamesa na antigo. Merong mga antik dito na table guys. Tapos kanina dun sa labas, antik na cabinet tsaka antik na bed. Tapos ito, hindi ko sure kung table to. Pero para siyang kabaong guys. Kakaiba din ang disenyo nito na parang kabaong. Pero ito yung library nila guys. Wala nang laman. Empty na siya. Except lang dito. Bukod sa mga naiwang project ng mga bata, meron ding mga naiwang bote at garapon. Meron din mga bote. Kagaya dun sa kabila kanina. At sa tabi nito, natagpuan ko ang kwarto kung saan sinapian daw ang mga estudyante ng demonyo. Oh my God. Laboratory. Gagi, ito na yun. Ito na yung sinasabi nila. Bago natin libutin ang ibang parte, gusto kong sagutin ang mga tanong kung saan kami kumukuha ng funds para makapaglibot sa mga spots kung saan tayo nakakapunta ngayon. Dahil sobrang taas na ng inflation, ginagawa po namin is nag-invest kami sa isang trading platform which is ang Pocket Broker para makasabay na rin sa trend at para makaiwas sa inflation. Sobrang dali lang ito gamitin kahit hindi kayo expert, kayang-kaya nyo mag-trade dito. Kaya kung trip mo rin mag-trade, pwede ka mag-register dito. Ilagay mo lang ang iyong email, ang sarili mong password at pwede mong gamitin ang promo code ko na CZAA para meron kayong 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. After mo mag-register, pwede ka na agad mag-deposit. Click mo lang ang finance, deposit, and pwede ka nang pumili dyan through GCash and other banks. Ginagamit kong features dito ay ang copy trading, kung saan pwede mong kopyahin ang mga expert traders. I-click mo lang ang copy trading at makikita mo na ang mga experts na pwede mong kopyahin. Meron tayo dito 2,076. Bumaba. Yan, meron tayong 100. So, antayin lang natin siya tumaas. Ayan, meron na agad tayong 192. Ganun lang siya kadali guys. After nyo mag-trade, pwede nyo na agad i-withdraw. Click nyo lang ulit ang finance at pili lang kayo kung saan nyo gusto i-send ang balance nyo. Kaya kung trip nyo mag-trade, ilalagay ko ang link dito sa baba. Gamitin nyo lang ang CZAA na promo code ko at meron kayong 100% bonus. Ngayon tara, samahan nyo na akong ikutin to. So dito kasi guys, yung harap pala ng laboratory, dito yung mga puno. So para siyang nakatalokbong dito. Tapos oh my God, lala na tayo ng balahibo ko. Konektado siya dun sa punong malaki. Ayan. Hindi nawawala ang mga tunog na naririnig ko na parang may naglalakad sa kabilang kwarto. Opo. So check natin dito kung ano meron sa loob. At nang pumasok na ako sa loob, biglang nangyari to. Opo. What the heck? Oh. What the Biglang may tumunog sa kabilang kwarto. Kakilala na tayo ng balahibo ko. Sobrang nakakakilabot lalo't pag alam mo ang mga nangyari dito. Ang galing din sa kabila eh. At pagtingin ko sa kabilang dulo, bigla akong nakita to. OMG. Shucks. Nandito pa yung mga sapatos nila guys. So naiwan dito. Medyo delikado to kasi merong mga salamin. I-check ko na sana ang mga gamit na may bigla akong mapansin dito. So siguro nung nangyari dito yung hindi kaaya-ayang Ito po.
Nanginginig yung kamay ko. Dito ko kinabahan dahil tugma ito sa mga sinasabi ng taga dito. Parang may naglalakad. Kagi ba yung vibe dito guys kasi nasa loob ako pero malamig. Baka crystal to. Ay ito, baka dito yung aircon. Pero hindi eh. Malamig siya eh. May naglalakad sa labas. Sinubukan ko ulit tawagin baka may tao. Tao po. Pero wala pa rin akong narinig na sagot. Oh my God. So yun guys. So dito pa yung mga sapatos. So hinayaan lang dito guys. OMG. Tapos meron pang picture dun oh. Nandun pa yung picture. Ito siguro yung mga sinasabi nilang nasapian. Kasi naiwan pa di. What the heck? Kaya nag-decide ako mag-EMF kung may masasagap ako ditong ibang frequency. So check natin dito guys. Kung meron tayong masasagap na frequency. Oh my God. Pagbukas ko pa lang ito agad ang nangyari. Oh. Dito. Yan o. Wala akong hawak guys. Pwede mo bang paabutin sa pula kung meron akong kasama dito? Ikaw ba yung nanggagambala sa mga bata dito? Kung oo, paabutin mo sa pula. What the heck? Pumipitik siya guys. Pumapalo ito at hindi stable. Ibig sabihin, may nasasagap itong kakaiba. Ikaw ba nanggagambala sa mga kabataan dito? Kaya sinimulan ko na agad magtanong at maya-maya lang. Kung meron akong espiritong kasama dito, pwede mo bang patunogin tong EMF? What the heck? Pumalo ito sa pula at dito na ako kinilabutan dahil bigla na lang. Ito nga talaga guys. So try na. Putyang gala. Nagsarado yung pinto. Biglang nagsara ang pinto at tumunog ng malakas ang EMF. Ito. Kaya inoff ko agad at dali-daling pumunta sa pinto. Shit. Wait lang. Gala. Uy. Palabas na sana ako nang bigla kong mapansin to. Putyang. Gumagalaw.